Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. At nung nakaraang araw lamang ay tinaboy nga ng Philippine Navy itong Chinese Navy naman na umano'y lumagpas na nga sa kanilang teritoryo at pinasok na mga kababayan po natin pati itong Pag-asa Island. At ngayon ay sinasabi nila na illegal umano na nag-squatter po ang mga Pilipino dito sa Pag-asa Island. So talagang napakakapal ng pagmumukha nitong mga Chinese mga kababayan po natin kung saan pati pa namang teritoryo natin na mismo nandun na tayo nakatira at mismong nasa teritoryo na ng Pilipinas ay gusto pa nila kukunin mga kababayan po natin. Kaya nga naman hindi pumayag itong si Secretary Gibo Teodoro at sinasabing ang China umano yung nag-i-squatter dito sa atin at hindi nga pwede na mag-give up tayo kahit single inch lang ng ating teritoryo. So mga kababayan po natin, nakagandahan ngayon dahil ang BRP Sierra Madre kung saan naka-standby nga yung ating mga kababayang mga miyembro ng Philippine Navy ay dahan-dahan na palang inaayos ito. So magandang balita yan. At isa pa dyan ay ipinagbabawal din ni Secretary Gibo Teodoro ang paggamit ng AI portrait. So ito yung trending ngayon sa social media mga kababayan po natin na pwede niya baguhin ang pagmumukha ng isang tao. So ito umano ay prohibited para sa mga miyembro ng AFP. So kaugnay po dyan mga kababayan po natin, panoorin muna natin kung paano itinaboy ng Philippine Navy itong mga Chinese Navy mga kababayan po natin. Si Peña. Distance. Makikita po natin, yan po yung nasa harap yan ng Chinese Navy na nilalapitan na nga ng ating Philippine Navy mga kababayan po natin para mag-radio challenge at papalayasin ito. This is Philippine Navy Warship Lima Sierra 507. In accordance with collision regulations, you are violating rule number 7 and endangering our safe navigation by blocking our course line. You are advised to keep clear immediately and avoid risk of collision. Again, you are advised to keep clear immediately and avoid risk of collisions. Sa lugar. The living condition of our soldiers in the area. It was sad to see the state of the living conditions. So we're trying to improve that, but by making sure that they have at least decent sleeping facilities, decent dining facilities, internet. We can just do superficial repairs on it. May mga construction. So kung makikita natin mga kababayan po natin talagang napakaluma na itong Sierra Madre ano. So 1995 kung hindi ako nagkakamali ay isinadsad ito nung si era pa nga yung pangulo ng ating bansa. So hanggang ngayon ay hindi pa ito naayos. Kaya dahan-dahan na umano itong ayusin at hindi tayo papayag mga kababayan po natin na basta-basta tanggalin na yan ayon sa kagustuhan ng China na mukhang talagang ini-insist nila na sa kanila ito kahit pa ito ay sakop nga ng ating teritoryo. So yan din ay hindi papayagan ni Secretary Gibo Teodoro. So nakakahanga din ang tapang mga kababayan po natin ni Secretary Gibo Teodoro pagdating sa usapan ng West Philippine Sea. So tamang-tama na siya yung na-assign bilang secretary ng Department of National Defense mga kababayan po natin. Pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yun, illegal occupation yun. Pero yun, nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone. Sila ang squatter, illegal occupant sila dito. Always the possibility, whether through covert money transfers and other means, I don't think the Philippines is exempted from that kind of phenomenon. Especially now, where bigger nations are going on a diplomatic frenzy, no? Particularly to divide ASEAN. Ayon naman kay US Ambassador Mary Kay Carlson, asahan daw ang mas maraming joint patrol ng Estados Unidos at ng Pilipinas sa WPS. Pero hindi raw nakikita ni Carlson na magkakaroon ng long-term presence ang Amerika sa West Philippine Sea. We have three important agreements that govern our relationship, and that's the Mutual Defense Treaty, the Visiting Forces Agreement, and the Enhanced Defense Cooperation Agreement. And outside of those three foundational agreements, that doesn't include space for the presence of U.S. troops on a long-term basis here in the Philippines. So I don't envision that.
we will not give up an inch of our territory. Ito raw So tama po yan mga kababayan po natin na talagang hindi po tayo pwede mag-give up ng kahit isang inch lang ng ating teritoryo basta't nasa atin ay handa natin dapat ipaglaban yan. Itong China ay talagang iniiba lang nila ang kwento at talagang ini-insist nila na sa kanila umano yung teritoryo na yan. So hindi tayo papayag. So sa ngayon mga kababayan po natin, nakabili na nga ang ating Armed Forces of the Philippines ng 2 anti-submarine na aircraft mga kababayan po natin. So nakaya umano makadetect ng submarine at mayroon din siyang torpedo na kung kinakailangan na tirahin at pasabugin ang mga pupunta o yung mga pumapasok o nanghihimasok sa ating teritoryo yung mga submarine ay kayang-kaya umano nitong helicopter, itong bagong helicopter po natin mga kababayan po natin. So great job dahil simula kay Pangulong Duterte ay tuloy-tuloy na yung pag-upgrade nga ng ating Armed Forces of the Philippines. So lalo na ngayon na binigyan ito ng prioridad ng ating bansa. So medyo nauhuli na po tayo kumpara sa ibang bansa. Samantala kaugnay naman sa paggamit ng AI ay ipinagbabawal nga ni Secretary Gibo Teodoro lalo na sa mga nagtatrabaho sa Department of National Defense at miyembro ng Armed Forces of the Philippines po natin. So ito ayon sa balita mga kababayan po natin na ipinagbabawal ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro sa kanyang mga tauhan at sa mga Armed Forces of the Philippines ang paggamit ng Artificial Intelligence or AI generator apps. Ito kasi mga kababayan po natin ang AI portrait na kung saan ang mga user sa social media ay pwedeng gumamit at pwede kanyang bibigyan ng napakapogi at napakagandang pagmumukha. Kaya ang sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, all DND and AFP personnel are directed to refrain from using AI photo generator application and practice vigilance and sharing information online. Lalong-lalo na maraming apps ngayon na talagang ang gaganda gamitin pero makompromiso pala ang iyong pagkatao. So marami na ring ilang ahensya ng ating gobyerno na ngayon ang hinak So posible yung mga apps na ito ay nagagamit din mga kababayan po natin. Sa nasabing apps, nagsusumiti ng 10 larawan ang user sa pagsasama-sama ng apps para lumikha ng isang digital person. So yun nga, yung pinapapugi ka at pinapaganda. So yung memorandum ay inilabas noong October 14, 2023 pa pala ito ni Secretary Gibo Teodoro. So ito umano mga kababayan po natin para maiwasan nga na makompromiso yung mga information na sinishare lalo na yung nagtatrabaho sa Department of National Defense at siyempre sa AFP mga kababayan po natin. So maganda rin at maaga pa lang ay na-warningan na ni Secretary Gibo Teodoro ang ilang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines siyempre at ang nagtatrabaho sa Department of National Defense. Kahit po tayo siguro mga kababayan po natin, so iwasan po natin siguro na masyadong talagang ma-addict sa mga ganitong apps. Kasi kung tutuusin, ito ay parang hindi naman nakakatulong. Ito ay dinadaya yung ating pagmumukha which is nagiging pogi at maganda po tayo. Ang pogi lalong pinupogi, ang maganda lalong pinapaganda at ang pangit pinapaganda at ang nito mga kababayan po natin baka click po tayo dyan, mag-apply po tayo ng pro account. So siyempre yung mga information po natin, bank account po natin hinihingi. So mag-ingat po tayo, maraming scam or scammer yung kumakalat ngayon sa social media. Kaya ang paalala nga ni Secretary Gibo Teodoro na iwasan na lang natin ito. So good job po sa pamunuan ng Department of National Defense at is nakikita po natin na maraming pagbabago at lalong-lalo na yung nakakatuwa itong gagawin nga ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre na ma-upgrade ito at sana magkaroon dyan ng construction mas maganda pa yung talagang tibayan para yung mga kababayan po natin dyan kung malalaking alon ay pwede rin silang mag-angkla dyan, pwede silang magtambay dyan. So hindi lang station yan ng ating mga Armed Forces of the Philippines at pwede rin sana makapag-angkla dyan yung mga kababayan po natin na hindi sila naharang ng mga Chinese kasi sa atin naman ang teritoryo yan
Imagine po natin, sa China, ang layo is 500 nautical miles. Sa atin is 200 nautical miles lang. So, napakalayo. Kaya sa atin talagang teritoryo na yan, napilit lang kiniklaim nitong China. So, ang kakapal ng mukha. So, hindi tayo papayag. So, tama yan. At i-push natin ang ROTC para sa ating lahat. At maging handa naman tayo sa anumang sakuna. Kung sakali naman, hindi naman natin yan pinapanalangin, pero hindi natin inaasahan. At least handa po tayong mga Pilipino.